Pakipaliwanag nga po kasi siyempre lehitimong asawa po siya ni Vice President Sara Duterte. Of course, ang maiisip po natin dyan, di ba may conjugal property? So parang hindi ba iisa na rin kung tutuusin yung property ni Sir Man Scarpio at saka po ni VP Sara? Pakipaliwanag nga po, sir. Ang pinag-uusapan naman natin dito is mga bank accounts. So, kasi sa bank, pag nag-open ka man ng bangko, ng account sa bangko, pwede namang ikaw lang, pwede namang may ka-joint, pwede namang and/or. So, hindi naman natin alam kung ano ba yung siniwalat ng AMLAC. Kasi wala naman tayong kopya ng binigay. Wala naman silang detalye na sinasabi kung anong mga accounts yan daw. So, paano natin masasabi na talagang conjugal ba yan na sinasabi? Or separate ba yan? O account lang ba ni BP yan? O account ba lang ba ni Attorney Capi yan? So, wala nang detalye eh. Kasi ang ginawa lang ng AMLAC, magbigay lang ng parang sum or lahat ng mga allegedly ng mga transaksyon. So, paano natin masasagot at mahihimay ang mga sinasabing transaksyon na yan kung hindi naman nagbibigay ng mga detalye? Diba? So, yun na naman sinasabi namin. Una-una, bago ka magsiwalat ng mga detalye na yan, meron ka bang karapatan na isiwalat in the first place, di ba? So, yun po yung kaso natin. May karapatan ba ang AMLAC sa kanyang sariling saligang batas na magsiwalat ng mga informasyon na galing sa mga bangko? Hindi po, sorry, masesingit ko lang follow-up dahil yun ang sinasabi ni Attorney Peter. Attorney Peter, hindi po ba parang sa proteksyon na rin ng inyong kliyente kung bakit hindi talaga isiniwalat ng buo ng AMLAC yung lahat ng bagay-bagay doon sa hearing at medyo may reluctance sila nung nilagay nila. Kaya lang, kailangan silang pilitin na yung 18 samples lang ipakita dahil yun yung tinanong lang doon. Hindi, di ba? Kung makita mo yung hearing, meron silang mga nilabas na mga from 2006 ba yun until to 2025. Malinaw naman sa batas sa Section 8A, RA 9160 na naamendahan ng RA 11521 na ang AMLAC, pag merong nakuha mga informasyon galing sa bangko, hindi niya pwedeng isiwalat ito. No? Sa English, nakalagay doon, the AMLC shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. Yung po nakalagay, in any manner. So, kahit na anong pamaraan, hindi nila pwedeng isiwalat yon sa kahit na kanino. Kasi nga, yung mga informasyon na yan, dapat para sa AMLA lang yan. Para magamit nila, kung mayroon bang kaso na pwedeng i-file sa isang sa isang tao, sa isang bank account holder, na violation ng money laundering. Yun naman ang mandato ng AMLA. Diba? Na pag-aralan, usisain yung mga transaksyon na na-report sa kanila kung may violation of the Anti-Money Laundering Act. Diba? Hindi naman nila obligasyon na magsiwalat ng mga informasyon kasi nga bawal nga. Nasa Section 8A yun, malinaw naman yun.